Giving glory to God sa araw na ito mga kapatid, because we are here once again to listen the word of God. Hallelujah, to share the word of God. So mga kapatid, tayo po tumayo mga kapatid bago po ako magsisimula. Praise the Lord. In 2 Corinthians 1:8, basahin po natin mga kapatid. Sabay-sabay na hindi masyadong mabilis. For we would not, brethren, have you ignorance of our troubles which came to us in Asia, that we were pressed out of measure, above strength, so much that we despair even of life. Tayo makaupo mga kapatid. Naririnig niyo ba ako mga kapatid? Amen. Napakabuti ng Diyos sa ating buhay mga kapatid. Hallelujah. Meron lang po ako mga kapatid ikumpara sa panahon ngayon at noon mga kapatid. Praise God. Noon mga kapatid, pag tayo po yung, lalo na yung mga lolo natin mga kapatid, lalo na sa probinsya, pag tayo yung nagpre-prepare ng ating mga kapagkain, praise God, yung ginagamit po natin ay kahoy o uling, hindi mo ba? Kung baga kapag nagluluto po tayo ng maman, kung baga slowly, mga kapatid, yung pagluluto po natin. At habang po tayo ay nagluluto, mga kapatid, yung mga ganong style noon, mga kapatid, na-enjoy po natin, hindi ho ba? Ngayon, mga kapatid, ang ginagamit na natin almost, especially kapag bulalo, ang iyong mga niluto, yung pressure cooker na. Hindi ho ba? Pangmadalian. Pero kapag ang pressure cooker ay hindi mo, mga kapatid, gamay na gawain, hindi katulad noon, na uling, mga kapatid, at mga gatong-gatong lang dyan, ay pwede po tayong ma-pressure din, mga kapatid, o madidisgrasya, hindi ho ba? Praise God. So sometimes, mga kapatid, God tested by pressure in our faith. Praise God. Minsan yan ang nangyayari sa buhay Kristiyano, mga kapatid. Kaya nga sabi niya sa Tagalog, mga kapatid, nice, malaman ninyo ang mga kapaghatian dinanas namin sa Asia. This is, mga kapatid, the letter of Paul, napakabigat ng aming dinanas. Ano pat akala namin ay mamabatay na kami. Praise God. So this shows the Corinthians, mga kapatid, Corinthians, how Paul suffered and the comfort of he has received from God during, mga kapatid, in his ministry. Praise God. Paul had experienced, mga kapatid, the great suffering recently and bringing him and his co-workers to the edge of death. Andoon, mga kapatid, hallelujah, akala po nila, mga kapatid, ay mamamatay na sila dahil, mga kapatid, sa kanilang mga suffering on that time. Amen. Sa ating buhay, minsan ganyan din po tayo, mga kapatid, hindi ho ba? Amen. Akala po natin ay wala nang katapusan yung suffering po natin. Sometimes, mga kapatid, yung pressure po natin, praise God, ay may disadvantages at mayroon din advantages. Praise God. Pero pag ang pressure, mga kapatid, ay galing sa Espiritu ng Panginoon, magpasalamat ka. Praise God. But sometimes the pressure in our lives come from our mind, mga kapatid. Minsan yung isip lang natin yan, mga kapatid. And being a followers of Christ, mga kapatid, doesn't accept a person from crushing pressure, stress, or depression. Walang excuse yan, mga kapatid. Many Christian believes that followers of Christ should never be depressed. Dahil akala po natin, okay na tayo ay baptized in the name of Jesus. Especially, mga kapatid, pag nasa Pilipinas po tayo, hindi ba? Ang salita ng Diyos ay napapanahon-panahon, mga kapatid. Kumbaga, minsan, God also tests, mga kapatid, my faith. Kagabi ko lang, mga kapatid, na nagpagtanto na ito ang nais ng ating Diyos. Because I resist, mga kapatid, yung salita ng Panginoon, yung pangungusap ng Diyos sa akin. Because I feel also, mga kapatid, pressure this week, mga kapatid, last week, mga kapatid. At last night, mga kapatid, talagang napre-pressure na ako. Sabi ko, Lord, Sabado na. But minsan, mga kapatid, hindi po natin sinaseryoso yung calling o yung pangungusap sa atin ng Diyos. Amen. Ang laman ko, mga kapatid, ay nagre-resist. Kasi nararamdaman ko the pressure, mga kapatid, sa sitwasyon ko. Sometimes, mga kapatid, in our time, it gives us pressure.
Hallelujah. Yung work mo. Praise God. Hallelujah. Yung sitwasyon ng pamilya mo. Yung nararamdaman mo, mga kapatid. Praise the Lord. At mga kapatid, sabi nga, but here Paul, sa champion, mga kapatid, of the early church was dealing with the very problem. For him, pressure was part of his sanctification, helping him to become more and more like Christ. Ganon din tayo, mga kapatid, pag meron po tayong mga karamdaman o meron po tayong iniinda, and this situation will push out, mga kapatid, sa ating buhay para ma-depress, ma-stress o ma-pressure, mga kapatid, especially nowadays. Walang excuse, mga kapatid. Hallelujah. Lalo na sa panahon ngayon. Marami po tayong naririnig, marami tayong nakikita, mga kapatid, na nakaka-pressure. Especially, mga kapatid, sa social media. Nasabi niya kanina, mga kapatid, no one can escape pressure nowadays. Mga kapatid, it affects every day. Under pressure, one of the two things always happen, mga kapatid. We find ourselves stressed and fortified from within like diamond, or we crack like an egg. Nakatulad ng pressure cooker, mga kapatid, if you don't know how to use it. Nakatulad din po natin para tayong mga itlog, mga kapatid. An egg na hindi po tayo nag-iingat. It's baby, mga kapatid, na tayo po ay mabasag. Praise God. Hallelujah. And how we handle pressure, mga kapatid, will determine whether we stand or break. Hallelujah. Maybe, mga kapatid, that we can stand firm or we fall, mga kapatid, dahil sa mga pressure na nararanasan po natin sa mga araw-araw na buhay po natin. Sometimes pressure begins in our mind. Iniisip lang natin yan, mga kapatid. Dami ko na namang trabaho. Lunes na naman. Hallelujah. Praise His holy name. Bakit hindi mo pa enjoyin, mga kapatid, yung araw ng Sunday? Saturday, mga kapatid, talagang galito na yung pressure natin. Sana linggo na, Lord. Kagabi, mga kapatid, 11 o'clock, hallelujah, doon pa lang ako sa garden nagsusulat. Kasi I can sit down firm doon, mga kapatid, hallelujah. Pero sa ano ko, dahil maliit nga yung kwarto ko, mga kapatid, kumbaga natutok mo ko yung yung ceiling sa bubong, mga kapatid, praise God. Pero 11 o'clock na, sabi ng amo ko, hindi lalabas si Cheche. Nag-aaral na naman. Praise God. Pero mga kapatid, talagang nagre-resist yung laman ko, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga sabi ko, Lord, forgive me. Wala na akong magagawa, mga kapatid, but I need to surrender my will to God. Amen. Dahil ito ang gusto ko. Sabi ng Panginoon, do it whether you like it or not. Dahil Sabado na, mga kapatid, sumasakit na yung dito ko, sa talo ko, mga kapatid, praise God. Dahil sa lamig, dahil lumamig na sa gabi, wala akong magawa, kundi, mga kapatid, I need to do and obey the will of God. Praise God. It is result of how we think about ourselves or our responsibility to God, especially, mga kapatid, nowadays. We are lack of work right now, mga kapatid. Especially yung mga responsibility natin sa ating mga mahal sa buhay. Nakaka-pressure din yun. Tignan nyo, nakabalik na, mga kapatid, ang ating mga kapatid. But good advantages. Yung sinabi niya, mga kapatid, Lord, ano yung pagkukulang ko? Praise God. It is not because, mga kapatid, hallelujah, God allows you to come back here in Hong Kong, ay may pagkukulang ka. There's something, hallelujah, the greater plan of God for your life. Bata ka pa, mga kapatid, that's why you give thanks to the Lord. God push you, or maybe you pressure, God pressure you or your situation. Lalo na, mga kapatid, marami ka ng anak na bubuhayin at magkukulegyo na, mga kapatid. Hallelujah. Give thanks to the Lord always. Sometimes, mga kapatid, the pressure of push of God, mga kapatid, ay nakakabuti sa buhay ng ating mga mahal sa buhay at sa iyo, mga kapatid, spiritually. Amen. Sometimes, mga kapatid, yung negative thoughts po natin, minsan, pag na-pressure na po tayo, lahat na yun ay problema na ibibigay. Of course not, mga kapatid. Praise God.
Some people feel some pressure than others in the same situation because they look of life differently. Kahit sasabihin po yung sitwasyon po natin ay pare-pareho tayo kung yang, mga kapatid. Hallelujah. Pero minsan, yung mga bagay, mga kapatid, hallelujah, na sitwasyon po natin, o yung mga bagay sa buhay po natin, mga kapatid, ay hindi pare-pareho. Pero ang Diyos ay napakabuti. And finally, people handle pressure differently, mga kapatid. Meron yung bugnutin, meron yung patiently, mga kapatid. Hallelujah. Hindi ho ba? Yes. Bugnutin ka, mga kapatid. Hallelujah. Lalo na pag naka-receive ka ng call from Philippines. Palakpakan natin ang Diyos. While another finds relief only in the pushing himself to his or limits. Tandaan po natin, I myself, mayroong ginating limits. Kahit mga dalaga po kami, mga kapatid, may limitasyon lahat. Sometimes in our wallet, may limitasyon din yan, mga kapatid. Praise God. We are always pinipilit po natin to open our wallet na kahit yan ay dapat nakasara. Praise the Lord. But sometimes, mga kapatid, the needs of our church, the need of our family, spiritually in our family in the Philippines, we need to open first our wallet. Hallelujah. For our goods or for goods of others, mga kapatid. Para sa benepisyo mo at hindi lamang sa'yo, kundi mga tao that surrounds you, mga kapatid. We are living the days of pressures. There never been a time where pressures is in our lifetime and normal na, mga kapatid, nowadays. Sabihin nyo nga, mga kapatid, itaas nyo nga ang kamay nyo yung hindi na pre-pressure dito, yung walang pressure dito, mga kapatid. Bibigyan ko kayo ng 100. 100. Yung totoo, mga kapatid, praise God, hallelujah. But cause of pressure is fear. Yung sinabi na, mga kapatid, fear means P-A-R, pressure, yung influence of others. Sometimes the groups, mga kapatid, that we want to please that group. Kaya kahit labag sa loob mo, mga kapatid, you want to please that group. Kahit ayaw mo, ginagawa mo. Yung labag sa puso mo, ginagawa mo. Why you want to please others? Praise God. At napre-pressure ka, okay. Para makabilang ka lang on that community, on that group, you want to give your best kahit hindi to kalooban ng Panginoon. Nakaka-pressure din yun, mga kapatid. Especially to those who are in Philippines, yung mga teenager, mga kapatid. Hallelujah. Para makabilang lamang sila sa society. Hallelujah. Sa yung mga anak, kaya lagi po natin, mga kapatid, na i-guide yung mga anak ninyo. Na-stress din sila, mga kapatid, dahil hindi nila maibigay yung the best nila. Sometimes they feel rich. Hindi ho ba? Yung sabi niya, anak ng mayaman, kahit na tayo, mga kapatid, ay nagkukuskus lamang. Hindi ho ba yung mga iba dyan, mga kapatid? Sa totoo lang. Hallelujah. Yung sometimes sa eskwelahan, yung mga bata, sino ang magdodonate ng electric fan? Praise God. Hindi mo ba? Ako ma'am, I will donate electric fan. My mom is in Hong Kong. Praise God. Hallelujah. Pero yun naman, mga kapatid, ay para sa kanila. Second, mga kapatid, is finances. Yan na naman. Lahat po tayo yan, mga kapatid. Walang excuse, finances. Mismanagement is a major cause of pressure. Tama. Being a debt saps our mental or emotional stress. Ako, mga kapatid, I experienced that. Yung lubog ang utang ng aking pamilya. Praise God. But God is good. Nung dinala niya ako, mga kapatid, sa Hong Kong, ay unti-unti, mga kapatid, na God help us in my family, mga kapatid. Hindi ka pumanta rito para magpasarap buhay. We have a lot of responsibilities to face, mga kapatid. Hallelujah. Hindi lamang ang sarili mo, ang dala-dala mo, mga kapatid.
kundi mayroon po tayong pamilya. At especially, when you baptized in the name of Jesus, dala-dala mo na ang pamilya ni Kristo. And we have all the responsibility, mga kapatid, hallelujah, to help our spiritual family. Hindi lamang yung biological family po natin. Praise the Lord. At mayroon po, mga kapatid, na reward sa kanyang mga anak to face our responsibility, especially the family of Christ. Marital, yan na. Kaya nga sabi ko kanina, mga kapatid, thank you, Jesus. You push me or you pressure me para mabuo yung mga salita sa araw na ito, the family pressure and marital pressure. Yes, Sister Jessie, I don't know everything, your problem. But God knows everything. Amen. Minsan, mga kapatid, our problem is your husband or your wife. Wala tayong lalaki dito. Your husband. Sometimes, mga kapatid, your husband, mga kapatid, ay magiging stumbling block of your faith. That's right, mga kapatid. Hindi mo ba? Your spiritual standing, mga kapatid. Sometimes, mga kapatid, as sinasabi nila, bakit ka nagtatights? Binibigay mo lang yan sa pastor mo. Many Christian, mga kapatid, this is their problem. Kapag hindi na-open, mga kapatid, the mind and the heart of your partner, mga kapatid, is a big question. Na nagbibigay po tayo, mga kapatid, na sa 10% sa simbahan. 10% is a little thing or amount for the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Kung ikumpara natin yung buhay, ikumpara natin, mga kapatid, yung pag-iingat sa atin ng Diyos. But we need to pray, mga kapatid. Yung hindi, mga kapatid, yung mga partner yun na hindi nakakaunawa yung giving. Sometimes they question your pastor. They question, mga kapatid, your church. At napakasakit because you know the truth. Praise God. Hallelujah. But I thanks God, mga kapatid, nung sinabi ko na the 10% is not yours. Hallelujah. Na kahit na lang yun ang matitira sa akin, mga kapatid, at ibibigay po natin sa ating Panginoon, they will understand. If you pray, mga kapatid, hallelujah, sincerely to the Lord, you rebuke, mga kapatid, the spirit behind them, mga kapatid. Praise God. And also in our family, marami po sa atin, mga kapatid, hallelujah, our family problems bring some of our great pressure in all our life. Pagdating kasi sa pamilya, mga kapatid, dyan po tayo nanghihina. Hindi po ba? Ang kahinaan po natin ay ang ating pamilya. Hallelujah. Yes? Working men and women are mga kapatid, often under stress of the job. Lalo na, mga kapatid, pag ang asawa mo, kaalis lang sa trabaho, naku! Ikaw ang kawawa, na-pressure yung wife. Or yung husband, mga kapatid, ang may trabaho at yung wife ay umuwi sa Pilipinas na wala sa oras, mga kapatid. Kapag marami kang pinapakain at pinapaaral, stress yan. But we give thanks to the Lord. God sometimes push us and pressure us, mga kapatid, na bumalik, mga kapatid, sa humble. Hallelujah. Babalik ka rin upang tayo'y magkapiling. Hallelujah. Sa hirap at ginhawa, naririto pa rin ang ating mga mahal na kapatid. Praise God. Sa panahon na kami naman, mga kapatid, ay babalik na sa aming nasyon when the time, praise God, that we are the one who will go home for good, ay wala nang balikan. Hallelujah. Mahirap na. Hindi ba, mga kapatid? Pero sa mga bata pa, marami pang pagkakataon, mga kapatid. At huwag mong sayangin. Malay mo, mga kapatid, ay may magandang mangyayari sa buhay mo, mga kapatid, at sa iyong pamilya sa pagbabalik mo. Praise God. Because things are not going well minsan at home because of that pressure. But what is important to realize, mga kapatid, is the healthy home help to relieve our stress level at work.
Kapag tayo po ay may trabaho, magpapasalamat ka na lamang pag may trabaho ka, mga kapatid. Wala nang reklamo. Kaya nga mga kapatid, kahit ang dami nating problema, ang dami po nating trabaho, praise God, sa ating mga amo, give thanks to the Lord. Minsan mga kapatid, yung alam nyo yung doon lagi po tayong problema sa amo natin, lagi po tayong nagrereklamo, lalo tayong may stress. Di ba mga kapatid? Huwag na nating bilangin mga kapatid yung mga pinapagawa ni amo. Praise God, hallelujah. Dito, trabaho doon, do this, do that, mga kapatid, hindi mo pa nagagawa yung isa, andyan na naman. Yung pressure, mga kapatid, of social pressure, are the combined pressure that are around you during everyday life, mga kapatid, such as a peer pressure. Parehas lang din, mga kapatid, especially the academic pressure. Yung mga anak po natin, wag natin silang i-pressure, especially in their studies. Kailangan din silang mag-relax. Bakit mga kapatid? Nakikita nyo yung sa social media, marami mga kapatid ang nagpapakamatay, mga kapatid, dahil there's too much expectation from their parents. Amen. Praise God. Lalo na mga kapatid kapag honor or mga kapatid, yung mga estudyante. Marami mga kapatid, pag-graduate na nga lang, nagpapakamatay pa. Bakit mga kapatid? Sometimes mga kapatid, yung pressure sa kanilang studies. And we need to be careful. They need our guidance mga kapatid. Lalo na sa mga kabataan. So sa spiritual pressure, especially in our life mga kapatid, hallelujah. So casting all your cares upon Him, for He careth for you. Sabi niya mga kapatid sa Peter 5:7. We need mga kapatid to give all our burden to God. Sometimes yung burden, sasabihin po natin, Lord, take off all the burden in our life. Kaya naalala ko, dito pa Sister Venus. Praise God. Sabi nga, di ba pinalangin mo noon, Sister Venus? Yung sabi niya, alisin mo yung burden kung may naalis sa buhay. That's right. That is the testimony of our. Kaya nga sabi niya sa atin mga kapatid, kaya nga sabi niya encourage to us, mga kapatid, kailangan magiging specific po tayo sa ating mga burden na ipapanalangin sa ating Panginoon. Kaya kapag tayo mga kapatid, ay ang dami na nating mga burden dyan, burden doon mga kapatid. Kumbaga, burden doon, burden dyan. Hallelujah. Ang hilingin na natin sa ating Diyos, hallelujah, ay ang kalakasan. That we can endure, mga kapatid, until the end. Praise God. Yung goal, yung time po natin, minsan nagbibigay din yan ng stress. Ano ba yung goal mo? Sometimes you suffer pressure because, mga kapatid, you set unrealistic goal. Yun napaka hindi naman katotohanan yung mga goal mo. Kaya kapag na-fail, mga kapatid, na-pressure ka. Praise God. And also our time. Time is the greatest pressure of life today, mga kapatid. Lack of time. Alam nyo mga kapatid, pag ikaw ay 28 years old pa lang or 30, maybe yung duration of your work, time work, mga kapatid, ay mas mahaba. Pero yung katulad po natin na 60, 50 to 60 na lang, mga kapatid, ay slowly na lang. Praise God. Hallelujah. At huwag mo nang pilitin, mga kapatid, na gawin yung para bukas, gawin mo na ngayon para bukas matulog ka na lang. Yung time mo, yung age mo, mga kapatid, hallelujah. Thanks God. Hindi mo na kaya. Ay, katulad po natin na 50 up, mga kapatid. Maman na, mga kapatid. Huwag kang masyadong greedy sa oras. Parang minsan, parang wala nang bukas. Hindi mo ba? Ganun din sa ating pagkain. Hallelujah, hindi pa tayo nakakain ng breakfast, iniisip mo na mga kapatid, hindi mo. The Bible said, give us the remedy. Ito na mga kapatid, hallelujah, final na ito, don't worry, mabilis lang ito. Remedy means conflicts to counter this pressure of the words. Sabi niya mga kapatid, must be count
counterbalance. Kailangan nandun yung balance po natin by the power of prayer, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Praise God, the Word of God, including submission to the Holy Ghost. Praise the Lord. Minsan mga kapatid, hallelujah, dahil nga sa oras po natin para tayo pong nagmamadali na sa ating buhay. Praise God. Kaya nga sabi niya, basahin mo nga Sister Joanne sa Matthew 24:12-13. Wala naman. And Bible because iniquity shall abound, and love of many shall be wax cold. But he that Wala. shall endure unto the end, the same shall be saved. Praise God. So mga kapatid, sa pressure, matira ang matibay. Hindi ho ba? Yes. Matira ang matapat, matira ang malalim ng pananampalataya sa ating Diyos. And God allowed this pressure, mga kapatid, to test this church. Our faith to the Lord. Without pressure, there will be no triumph, mga kapatid, the church. Wala tayong victory, mga kapatid. Hallelujah. In other words, pressure are divinely appointed. He wants us to be proved, tried, and tested like Abraham. Amen. Sometimes we don't like pressure, mga kapatid, in our life. Pero bilang isang Kristiyano, mga kapatid, ay walang excuse sa lahat na ito, especially problems and trials in our life. Everything that happened to us, mga kapatid, has a purpose. And even pressure has good purpose for our faith. Kapag walang pressure, walang problema, walang test na galing sa ating Diyos, o kahit sa ating trabaho, mga kapatid, ay walang victory. Yes. Amen. Right. Kaya nga sabi niya, paano ka magbi-victory, wala ka namang naging problema. Hindi ba, mga kapatid? Hindi ka naman tinest ng Panginoon, uy, victory ako. Wala naman tayong ginawa. Praise God. Pero we give thanks to the Lord, mga kapatid. Dahil nakikita, mga kapatid, hallelujah, yung anak ng Diyos na kahit in the midst of trials, andyan pa rin, mga kapatid, yung faith mo sa ating Diyos. Praise God. Pressure comes from the reason. What is the reason why we pressure, mga kapatid? Number one, mga kapatid, pressure tests our strength. Durability. Yan, mga kapatid. Nakakita na ba kayo sa social media, mga kapatid? Yung mga nagbebenta ng kanilang produkto? Yes. Praise God. Yung kunwari, yung timba, tinatapon pa, mga kapatid, para marami lang yan. Binabanat-banat pa yan, mga kapatid, para makabenta lang sila. Iba yung tiba. Praise God. Matibay ito. May nakita pa nga ako, kutsilyo, mga kapatid, sabi niya. Sabi niya, kayang-kaya nito, nakita niyo yung Chinese, mga kapatid. Ano, nagmayamot. Iiwan na, mga kapatid. Pero pag iba na yung nag-test, mga kapatid, ako nagpulbot. Praise God. Hindi kaya, mga kapatid, yung bulalo. Hallelujah. Ganon din sa buhay po natin, mga kapatid, hindi ba? God tests our faith. Kung gaano ka katibay. Ibato ka man kung saan, mga kapatid, praise God, andoon pa rin yung pananampalataya mo. Ibato ka man sa Pilipinas for 10 years at bumalik ka, mga kapatid, hallelujah. God tests your faith. Andito ka pa rin, bumabalik ka pa rin sa iyong Lord, mga kapatid. Ang saya-saya. Positive. Amen. Sa ating mag-anak ng Diyos, nakakapagtataka, hindi ba makati? Uy, andito ka? Minsan hindi lang yun. Kanina akala ko namalik mata lang ako, mga kapatid. Kulang na layo, kulang titak, mga kapatid. Dahil sa tuwa. Sabi ko, ang saya-saya. Praise God. Dahil may gusto ng Diyos. Hallelujah. Kulang pa, mga kapatid, yung ginawa mo para ikaw kahit iba to. Mga kapatid, pagdating ng panahon, kahit saan kaiba to. Mga kapatid, andoon pa rin, matibay ka pa rin. Hallelujah. Mas matibay ka pa, mga kapatid. Hallelujah. Sa timba na durability. Praise God. Durable. Sabi niya, hindi mabasag.
Praise God. Pero walang forever na bagay dito sa mundo. Pero ikaw at ang pananampalataya natin sa Diyos, hallelujah, ang kanyang salita, ang ating pananampalataya, yan ay forever. Just stand your faith in the Lord, mga kapatid. Sa buhay Kristiyano, mga kapatid, you will travel through tunnels of troubles and pressure. Praise God. Kaya nga sabi niya, Sister Joanne, kung makipandyan sa Acts 14:22, andyan ba? Meron na. Ha? Basahin mo mga kapsat? Confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. That's true, mga kapatid. Paul was small. Ito, mga kapatid, ay salita o sinulat, mga kapatid, hallelujah, para sa atin. The Acts, mga kapatid, ito, mga kapatid, ay napaka-importante para isagawa ng ating buhay. Paul is naturally small, mga kapatid, hallelujah, and weak, but preaching with infirmities. Andoon yung kahinaan na, pag sinabi mo infirmities is not all about sin, mga kapatid. Yung weaknesses po natin na hindi na maalis-alis sa buhay po natin. Yung weaknesses po natin na matatanda. Yung mata po natin na katulad nito, mga kapatid, ay nag-umandandap niya. Malabo po matanda ka na. Some scholars believe that Paul has a chronic eye disease, hindi ho ba, mga kapatid, that made reading and writing difficult, yet he labored more than all other apostles. Kaya nga, mga kapatid, kapag tayo po ay mahirapan ng magbasa at apat na ang mata, praise God, at minsan yung pagsusulat mo, mga kapatid, ay medyo nagkrakram na. Praise the Lord. Isipin mo na lang si Paul, mga kapatid. Praise the Lord. Dahil lahat po tayo, mga kapatid, ay medyo tumatanda na. Hallelujah. Yung kahinaan po natin minsan, kapag tayo ay nagbabasa, ganyan na, pag wala ka ng eyelash. Pero walang susuko, mga kapatid. Hallelujah. Maliit lang na bagay yan. Kumpara po natin sa mga apostles, mga kapatid o disipulo ng ating Diyos noong panahon ni Kristo. In 2 Corinthians 11:24-28, huwag na natin basahin, mga kapatid, andyan na, suffering of Paul, mga kapatid. Paul gives an account of all suffering he endured for Christ, mga kapatid. He is telling the church these things to bring honor and glory to God who enabled him to endure that suffering. Paul is explaining, hallelujah, how through his experience he is minister of Christ. Na kahit siya, mga kapatid, nakaranas, Paul was beaten many times, mga kapatid, by both Jews and the Romans. Ilang beses siya, mga kapatid, arrested and put in the prison, but he's still victorious, mga kapatid. Dahil andoon yung faith ng faith niya sa ating Panginoon. Marami ka mang dinanas na hindi ka naman, mga kapatid, na katulad ni Paul sa kanyang mga naranasan. Andoon pa rin yung faith po natin. And God will bless our life, mga kapatid, if we stand firm with God. We cannot do nothing without faith, mga kapatid. Yes. Praise God. But that faith we need, mga kapatid, to do in action. Hindi yung faith mo lang, nakaupo ka lang doon at nagmungut-ngut at tumiiyak. Maliit lang, mga kapatid, hallelujah, na problema, iyak ka na ng iyak. Minsan, mga kapatid, hallelujah, kahit hindi naman dapat umiiyak ka, iniiyak mo, mga kapatid. Bakit hindi ka na lang, mga kapatid, mag-pray sa ating Diyos? Sometimes in our life, mga kapatid, praise God, malaki man o malaking problema, in our life, mga kapatid, we need Christ. Yes. Hallelujah. Si Kristo, mga kapatid, ay walang hindi magagawa sa ating buhay. Tumawag ka lang sa ating Diyos. Kung wala ka ng way out, akala mo, mga kapatid, naka-prison ka na lamang sa problema, sa pressure, sa stress, sa infirmities mo, mga kapatid, sa mga weaknesses mo, sa mga kahinaan mo. Why not to look up to God? Amen. Hallelujah. Sometimes, mga kapatid, sa mga pressure na yan, binibigyan lang po tayo ng test na ating Diyos. But just like
Paul, mga kapatid, pressures tested his strength and he came out victorious after the prison. Until the end, after his 3 prison, mga kapatid, andun na yung last na kanyang buhay. How many times that he was prison? 3 beses, hindi ba mga kapatid? At sa huli, alam na niya mga kapatid, ito na yung the end ko. Sa ating nagpananampalataya sa ating Panginoon, we know mga kapatid, kung yun na yung last sa buhay mo. O end mo mga kapatid, dahil ipaparamdam sa iyo ng Diyos. Ito na ba yung last contract ko, Panginoon? Hindi ko alam. Hallelujah. But by faith sometimes, in our prayer, mga kapatid, God will change, mga kapatid, the plan of God for your sake. Yung panalangin natin minsan, mga kapatid, hindi tayo yung nag-twist, kundi ang Diyos for your own good, mga kapatid. Kung ando yung sincerity po natin, Lord, gusto ko pang mabuhay. Sometimes, mga kapatid, yung mga iba na na-stress dahil sa kanilang, ang samad, sakit ko na po. Hallelujah. Ang dami nang nararamdaman, matanda na ako, Lord. Pero ayaw mo, mga kapatid, ang magpatingin sa doktor. Yun lang. Isa na ako dyan. Alam niyo mga kapatid, nung andito pa ako before na ako'y nagbakasyon, ang dami kong nararamdaman. Dahil sa stress, pressure mga kapatid, syempre sa dami ng ginagawa mo mga kapatid, na-pressure ka rin. Yung bago ka uwi, na-pressure ka rin mga kapatid. Hindi lamang sa pinansyal mga kapatid. Hallelujah. Pero mga kapatid, praise God, dahil sa faith mo, praise God, ay God will answer mga kapatid, our prayer. Maawain ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya wag po tayong magiging suwail. Praise God. Sa book of Daniel, mga kapatid, the 3 Hebrew children or boys were under pressure, mga kapatid, where they were told to worship the image. Praise God. Their option is to worship or to be killed. Kayo mga kapatid, hallelujah, pag pinipili po na tayo ng isang bagay na nag-andoon na yung kagipitan, ano kaya ang ating gagawin? Andun pa kaya yung faith mo? But the pressure did not change their faith. Praise God. And the conviction, because they're strong, mga kapatid, is strong in faith. Dahil alam nila, mga kapatid, na nasa kanila ang ating Panginoon. Hindi sila nag-worship, mga kapatid, and don't allow pressure to overcome you, mga kapatid. But we, mga kapatid, must overcome the pressure or problems or stress, whatever that, mga kapatid, that comes in our life. And your faith and the faithfulness will make us victorious, mga kapatid. Kapag na-overcome po natin, mga kapatid, ang lahat ng problema sa buhay po natin, mga kapatid, we are victorious. Kaya may magte-testimony, may nagbi-victory, mga kapatid, at natutuwa po tayo, hindi ba, mga kapatid? Kapag mayroon po nagbi-victory sa ating mga kapatid, lalo na yung galing, mga kapatid, sa Pilipinas. Kanina narinig ko bakit yung mga dumadating. Siyempre kami, palagi na kami, mga kapatid. Hallelujah, kami na lang. Praise the Lord. Kaya nga natutuwa, kaya nga sabi ko pa ulit doon, ang saya-saya. Praise God. Positive, mga kapatid, yes. Hallelujah. Doon, mga kapatid, sabi niya, yung mahirap sa loob. Pero kami magaan sa loob. Positive. Praise God. Hallelujah. Kapag po tayo na pressure, mga kapatid, tandaan po natin, may nais ang Diyos sa ating buhay. Pressure reveal our weaknesses. Yan na, mga kapatid, hallelujah. Yung sadsaran, yung pagumbaga, yung pressure mo, andyan, mamaya, andyan na naman, hindi mo pa nasolve yung isang problema, andyan na naman, mga kapatid. Kumbaga, sunod-sunod, mga kapatid, nagpila-pila, nakapila na lahat ng mga pressure mo. Praise God. Yung mga stress mo.
Na number 1, number 2, number 3, mga kapatid. Praise God. Constant pressure, mga kapatid, will reveal the weak points of our life. Yan na, mga kapatid. Kapag napuno ka na, sabay-sabay na problema, mga kapatid. Sabi niya, kapag ang salop ay napuno. Hallelujah. Siyempre, aglupyas. Hallelujah. Anong ginagawa nila kapag ang salop ay napuno? Kapag nagpibinta, ayusin mo. Praise God. Tapyasin mo, kumbaga, pantayin mo, mga kapatid. Praise God. Example, mga kapatid, hallelujah, sa story ni Samuel. Ay, story of Samson, mga kapatid. Sa Judge, wag ko nang iano doon, mga kapatid. Ang tanong ko, mga kapatid, ano nga ba, mga kapatid, saan nga ba ang kahinaan ni Samson? Sa buhok. Yes. Pero, ano yung kahinaan niya? Babae. Si Delilah. Layuan mo ako. Hallelujah. Si Delilah, mga kapatid. At yun ang dahilan, mga kapatid, kung bakit siya nagupo. Kung bakit siya natalo sa kanyang pananampalataya, mga kapatid. Ilang beses siyang inuto, mga kapatid, ni Delilah. Yung 3 beses, mga kapatid, hallelujah, bumigay siya dahil na-pressure siya. Praise God. Hallelujah. In fact, mga kapatid, his weakness for a woman often, mga kapatid, led him on the road of revenge. Yung after that, mga kapatid, yung puso na nagmumutgot o nagngingit-ngit, mga kapatid, magre-revenge, mga kapatid. Praise God. He was extremely gifted, but certainly not godly. He was strong on the outside, but had no control on the inside. Minsan, ganyan tayo, mga kapatid. Hallelujah. Nire-reveal po natin ang ating kahinaan dahil sa weaknesses po natin. In Proverbs 24:10, sabi niya, kapag ikaw ay nawawalan ng pag-asa sa panahon ng kahirapan, nagpapakita lang ito na ikaw ay mahina. Karamihan po sa atin, mga kapatid, kapag po yung point na akala mo doon na, mga kapatid, end na, mga kapatid, praise God, wala na tayong way out. Nakikita din, mga kapatid, yung paghihina po natin. Kapag naghina ang ating laman, naghina yung faith din natin, mga kapatid. Yung spiritual din natin, mga kapatid. Hugupo. Hallelujah. Temptation situation, mga kapatid, can give up opportunities to strengthen ourselves. Depending in our response, mga kapatid. Remember na hindi naman kasalanan ang temptation kung hindi po natin ginawa. Praise God. Kung walang nag-tempt sa iyo, mga kapatid, or hindi ka nag-reply, mga kapatid, sa temptation, mga kapatid. Praise God. Sister, i-download mo ito. Kikita po tayo ng malaki. Hallelujah. Nag-reply ka, mga kapatid. Sige nga, kasano? Minsan ganyan din ako, mga kapatid. Basta kikita ka, okay. Hindi lang yung pupo, mga kapatid. Yung mga pyramid pa. Di ba, mga kapatid? Yung mga business online, mga kapatid, yung sinasabi ko. Sabi niya nila, konti lang ang ilagay mo. Dadami na yan. Praise God. Hallelujah. Natempo tayo. Pa nag-reply ka, mga kapatid, natempo tayo. Lalo ka. Pressure will reveal your weaknesses. Kung ano yung kahinaan mo, nare-reveal sa'yo. Kung kahinaan mo yung pamilya mo, mga kapatid, yun ang nakikita ko sa atin. Kapag ang kahinaan mo, yung pera nakikita din sa'yo. Yung kahirapan. Kapag ang iyong weaknesses din ng kapatid ay yung pagkain, nakikita din sa atin, mga kapatid. Kapag ang weaknesses po natin, mga kapatid, is yung mga material, expensive, yung mga ditatakdan, mga kapatid, nakikita din sa kanyang mga bag. Minsan, mga kapatid, but I know, mga kapatid, sa ating mga Kristiyano, kapag may ukay-ukay kahit original, basta nakatatak, 50 lang naman. Kapag binili mo yan sa shop, baka 350. Okay na. Parehas lang naman, mga kapatid, na may tatak. Praise God. Hallelujah. Pero minsan, mga kapatid, now, mga kapatid, sa taupaw,
Isa na ako doon. 35 lang naman. Listen, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ko, komportable ako sa 35 or 40 dollars. Kaysa naman, mga kapatid, sa 250, doon na ako sa 40 dollars. Hindi ba? Kasi bumili ako noon, mga kapatid, nagkipat. Aditog, nagkipot, hindi saka kakasta. Mga kapatid, sumakit yung pa ako. Pero nung ako'y nagtsinelas ay nagsapatos ng taubaw, mga kapatid. Praise God. $35. Promote, mga kapatid, sa mga alam po natin na hindi po tayo madadaw. Anuhin mo, mga kapatid. Hallelujah. Yung napaka-mahal, andun lang naman sa bahay mo kasi ayaw mo masira, ayaw mo magasgas, naka-display lang doon. Hallelujah. Tapos naka-display. Lalo na, mga kapatid, kapag ito ay leather. Tatagya, titigas yan, mga kapatid, pag naka-display yan. Tinitignan mo, hinahaplos mo. Eh, yung 35, mga kapatid, isuot mo. Praise God, hallelujah. Na kahit uulan yan, mga kapatid, praise God. Ibibigay mo na lamang sa pamilya mo, ipangbili mo na lamang ng pangangailangan, vitamin mo, lalo na sa pag ikaw, mga kapatid, ay naghihina. Hallelujah. Huwag mo, mga kapatid, tipirin ang sarili mo dahil lang sa mga material na mga bagay. Practical, mga kapatid, praise God. If your weakness is lust of the flesh, you'll be easily tempted with the opposite sex. Wow, nagwapon. Hallelujah. Minsan kapag, mga kapatid, ang iyong kahinaan ay gwapo, kahit naman, mga kapatid, hallelujah, walang trabaho. Wow, nagwapo. Basta gwapo. Basta gwapo. Praise God. Mag-ingat tayo sa gwapo. Mag-ingat tayo sa gwapo, mga kapatid. Praise God. Everybody say amen. Amen. Dahil number 3, pressure reveal true content or identity. Diyan na, mga kapatid. Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, wala naman akong toothpaste dito, nakalimutan ko. Minsan, mga kapatid, hallelujah, because of that pressure. Yung toothpaste, pag alam mo na maraming karga yan, madali lang na-press yan, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, diyan yan, kapag walang-wala ka na, minsan, mga kapatid, hindi mo yan tinatapon. Hindi ba? Ako, hindi pa ako nakabili, mga kapatid, ng sale na yung talagang toothpaste. Talagang pinipiga ko yan, mga kapatid. Hallelujah. At kung makita mo na, mga kapatid, na mayroon pa, sasabihin mo, yes, mayroon pa. Yung simple, mga kapatid, hallelujah, na bagay na ginagawa po natin ay nagbibigay din po sa atin ng courage. Huwag mong itapon kapag, mga kapatid, alam mo na hindi ka pa nakabili ng toothpaste, hindi ka pa muna magtatapon na kahit walang laman yan. Hindi ba, mga kapatid? God wants us, mga kapatid, to bring our life alive to our testimony. Hallelujah. Na kahit hirap na hirap ka na, mga kapatid, He wants us to demonstrate victory, mga kapatid. So by pressure, He can do it, mga kapatid. Sometimes God's the one to press us. By pressure, He can know the real you. Yung patient mo, minsan yan na, kapatid, buti pa nga, may Espiritu Santo ako. I feel with the Holy Ghost. Dahil pag wala akong Espiritu ng Panginoon, papatulan kita. Hallelujah. Di ba? Ganyan tayo, mga kapatid. Naririnig po natin yan sa ating sarili. Minsan tayo, pag tayo po ay nag-uusap, kapag wala lang ako sa Panginoon, papatulan ko na yan. Hindi ba, mga kapatid? Pag noon na hindi pa ako nabautismuhan, o hindi pa ako, mga kapatid, submerged sa Holy Ghost, lumalabas ang pagkamaldita ko. Praise God. Hallelujah. But sometimes because of our carnality, mga kapatid, kaya nga sabi niya, mga kapatid, lumalabas yung identity natin kapag yung pressure po sa ating buhay. But we thanks God, hallelujah, dahil may Espiritu ang Diyos sa ating buhay. Hindi ba? Ando yun, mga kapatid, yung patient mo. Ando yun, yung love mo, mga kapatid. Praise God. Pero, kapag po tayo ay walang Espiritu ng ating Diyos, yung patient mo, yung faith mo, praise God,
hallelujah, lumalabas yung pagkakarnality po natin. Ngunit meron po mga kapatid yung pangako ng ating Diyos sa atin. Kaya lagi po natin mga kapatid, kailangan po natin puspos sa Espiritu ng ating Diyos. Dahil ang bunga ng Espiritu ng ating Diyos ay love. Hindi ba? Yeah. Joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temptation. Against such there is no law. Low. Remember mga kapatid, praise God. Hallelujah. Conclusion na tayo mga kapatid. To conquering our pressure mga kapatid. We always submit ourselves and our plan and surrender everything to God. Especially mga kapatid, your goal, your time mga kapatid. And we need to pray. Praise God. And give thanks to the Lord. Praise God, mga kapatid. Study the Word of God. We need to know the will of the Lord in our life, mga kapatid. Dahil pag wala tayong alam, wala tayong pong nabasa, wala po tayong narinig na preaching, wala po tayong binasa na salita ng Diyos, wala tayong Espiritu ng ating Panginoon. Praise God. Hindi tayo nagsabit sa ating Panginoon. Hindi tayo nag-surrender sa ating Diyos. Hindi po tayo nag-meditate sa salita ng Panginoon. We never praise Him. We never worship Him. Paano po natin mga kapatid makonquer yung pressure? Hallelujah. In life. Whether that is spiritual mga kapatid or yung buhay po natin na gawa mga kapatid sa mundong ito. We need the Spirit of God mga kapatid. Hallelujah. We need to submit to the authority of the Spirit of God, mga kapatid, to conquer all the pressure in our life. Amen. Pagod na pagod ka na, mga kapatid. But if you have no Spirit of the Lord, remember that Jesus, mga kapatid, is the finisher of our faith. Once that you cannot endure anymore, when you, mga kapatid, you want to give up your faith to the Lord. Hallelujah. Cry out to the Lord. Kapag nabibigatan ka na, mga kapatid, Lord, give me the strength. Hallelujah. Because, mga kapatid, the Spirit of God can give us everything. Walang imposible sa ating Panginoon. Especially if we filled with the Holy Ghost. Hallelujah. Iyak mo yan sa Panginoon, mga kapatid. Kapag akala mo, mga kapatid, na wala ka ng way out, look up to the Lord. Praise Him. Worship Him. Give thanks to the Lord, mga kapatid. And submit all your plans, your will to the Lord. Because God is everything in our life. Sabi ko minsan, mga kapatid, I want to give up. Hallelujah. Hallelujah. Minsan sabi ko, mga kapatid, kapag nagkaka-encounter ako ng mga problema, text doon, message doon, mga kapatid. Lord, bakit ang daming mga problema? Because God tested my faith. Amen. And you too, mga kapatid. Ang sabi ko, mga kapatid, Lord, I cannot do it anymore. Pero sabi ng ating Panginoon, you can do it. Sa Kanya, if you believe. Sabi ng Panginoon, I will do it. It's done. Ang Diyos, mga kapatid, hallelujah, ang tatapos, hallelujah, sa ating mga sa ating faith na hindi natin natapos. For God, mga kapatid, He suffered for us. Hallelujah. He gave His Spirit free. Our salvation is free, mga kapatid. Hallelujah. Work out our salvation. If we have still time, mga kapatid, to serve sincerely to the Lord. This is the time, mga kapatid. Hallelujah. Sasabihin mo sa sarili mo, I will not give up. Those pressure, those strength, mga kapatid, na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, that is your benefits while you are serving to the Lord. The Spirit of the Lord, mga kapatid, hallelujah, that is in your heart, can do everything. Through Christ, mga kapatid, hallelujah, we can
Jesus can strengthen. Amen. Hallelujah in our faith. Palakpakan natin ang ating Diyos. Salamat sa ating Panginoon. At salamat sa ating pakikinig sa salita ng Panginoon. Praise God. And I want to give up all the glory and thanksgiving to our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus.